Pag-usapan pa natin ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, tumaas ang kaso ng HIV sa mga kabataan. Ano pa raw ang problema bukod sa stigma? Yes, Pops J. Una nga itinuro ni DOH Secretary Ted Herbosa yung risky behavior dahil daw may maagang access yung kabataan sa online pornography at sa mga dating apps. So yan yung sinasabi nga ni Herbosa na ilan sa mga nagiging problema o nagiging sanhi nito. And Pops J, nandyan pa rin syempre yung unprotected sex. Hindi nga nakakapag-practice ng safe sex at kakulangan ng edukasyon sa mga kabataan. Kaya iyon yung isinusulong nila ngayon. Okay, Julie, ano ang maitutulong ng pagdedeklara ng National Health Emergency? Paps, pag magkakaroon kasi ng national health emergency, mas mapapabilis na magkakaroon ng access sa pondo. Yung pamahalaan, pondo una para sa testing, para sa pagbibigay ng gamot o yung ARV para sa persons living with HIV. And nandyan din yung whole of government approach. Ibig sabihin, hindi na lang ito magiging trabaho o tungkulin ng DOH. Ang iba pang ahensya ng gobyerno, kailangan tumulong na rin whether sa awareness campaign o yung pag-educate nga sa publiko tungkol sa HIV at kung paano maiiwasan ito. Julie, ayon sa DOH, ano ba ang mga sintomas ng mga taong may HIV? Pops J, within 3 to 6 weeks ng infection, ito yung ilan sa mga symptoms, maaaring lagnatin, mag-chills o ginawin, nakaramdam ng pagod, mayroong makikitang rashes, muscle pains, joint pains, sore throat, swollen lymph nodes, at saka mouth ulcer. So ilan lang daw yan doon sa mga mahalagang tingnan within 3 to 6 weeks na after exposure. Okay, Julie, ano naman ang hakbang para hindi mahawa sa sakit na ito? Pops J, yung DOH, nabi nila yung ABCDE, no? Kabilang dyan yung una, yung abstinence, yung pagiging loyal or iisang partner, yung consistent condom use o yung pagpapractice nga ng safe sex, at saka education at early detection. Pops, mahalaga yung education at early detection. Education, syempre, kung alam mo kung paano pangangalagaan yung sarili mo, kung paano nga magpapractice ng safe sex at early detection para magamot. Ang sabi nga kanina ni Secretary Herbosa, kinumpara na nga lang niya sa diabetes at sa hypertension, yung HIV. Kasi kung gagamot nga daw, kung ma-maintain yung paggagamot, mapababa yung epekto ng HIV sa iyong katawan. So, maaaring mamuhay ng normal. Ang sabi nga ni Secretary Herbosa, yung mga nakikita niyang nakapila sa mga ospital, physically fit. At mas fit pa nga daw kesa sa kanya yung pangangatawan. So yun nga daw yung maaaring mangyari, no? O magiging normal ka lang kung talagang magagamot ka. And yung government naman, Pops J, kompleto yung ibinibigay nila. Tuwing bibisita ka nga, pang 3 months na supply yung ibibigay sa'yo. So marireplenish yung 3-month supply mo. Ayun, may mga natatakot na baka mahawa rito. Julie, may nasabi ba ang DOH para hubupa ang pangamba ng ilan? Siguro, Pops, mahalaga na i-note na hindi naman daw yan na ipapasa through casual kissing o yung saliva o sa laway. Hindi rin na naipapasa through sharing utensils, using public toilets, and shaking hands and other form na hindi naman mag-i-involve ng pag-exchange ng body fluids into the body. Ang karaniwan kasing, Pops, nagiging sanhi talaga ng pagpasa or transmission yung unprotected sex at saka yung mga sharing ng needles, syringe, and other drug injection equipment. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.